Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card ninyo, we have the Hanged Man. So, si Hanged Man, this is a stagnant energy. Alright? So, maaari, no, ng iba sa inyo Capricorn, baka kailangan lang ninyo na magpahinga. 'Di ba? O pwedeng kailangan lang ninyo dito na mag-recharge kayo. Kaya, magkakaroon ng stagnation. Kasi kung sobrang pagod na kayo, 'di ba? Nakikita naman ng universe 'yan. Kaya maaaring yung universe na dito ang gagawa ng paraan, 'di ba? Para na maibigay mo talaga sa sarili mo na makapag-replenish ka muna ng lost energy, makabawi ka muna sa kung ano man yung, alam mo yon, yung hirap ng katawan ninyo, no, na nararanasan. So, yun, Hanged Man is, will give you, is the energy, no, na magdadala sa inyo sa pagpapahinga. Sa inyo, magdadala sa inyo sa period wherein mapipilitan ka na mag-introspection, mapipilitan ka na mag-reflection, 'di ba? And this is going to be beneficial for you din naman. Kasi, 'di ba, nagkakaroon ka dito sa pagpapahingang yan, aside from makakapahinga ang inyong katawan, ang inyong isipan din, 'di ba? Kahit papaano, madedetach muna doon sa kung ano man ang mga pinagkakaabalahan mo. And you'll be able to think. Maaring this time, magkaroon ka ng time to reevaluate, no, what is happening in your life, 'di ba? Ano na yung mga nangyayari? Ano pa ang mga kailangang gawin, 'di ba? Anong mga adjustments ang kailangang gawin, yung mga ganon. Or you will come up with new perspective, new ideas, new inspiration, 'di ba? So we have the Six of Wands. That is victory energy, Capricorn. So, meron ditong tagumpay na naghihintay sa iyo. Magtatagumpay ka, magkakaroon ka din dito ng pagkakataon, no? Siguro na mabibigyan ka dito ng bonus, mabigyan ka dito ng promotion, pwedeng mas maraming tao dito yung makakakilala sa iyo. There will be more people that will be able to recognize, 'di ba, all the efforts na meron kang ginagawa, 'di ba? Sa kung ano man 'yan, trabaho man 'yan, personal man 'yan na bagay or whatsoever. So, we also have the Knight of Pentacles. Ayan. So, there will be opportunity, no? May bagong opportunity dito na ilalatag sa iyo ang kung sino man. So, dahil siguro yan sa tagumpay ninyo, 'di ba? Kapag nagtagumpay ka sa task mo or kung ano man ang ginagawa mo, so mas maraming titingala sa iyo, mas maraming nakatingin sa iyo, mas you will draw attention from other people. And pwedeng this time, 'di ba? Baka merong mag-o-offer sa iyo. Pwedeng taga ibang kumpanya 'yan, ibang trabaho. So maybe someone will be offering you an opportunity, 'di ba, sa kanilang kumpanya. Or pwede rin, no, na pwedeng promotion 'yan na i-o-offer yan ng inyong kumpanya, sarili mong kumpanya. So, pwedeng ganun din ang ganap dyan. So, good luck sa'yo. So, maraming salamat, no, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. At saka, maraming salamat din for not skipping the ads kasi malaking bagay po yan sa akin. And also, kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Thank you. So, we have the thief. Maaari, no, na ang iba sa inyo rito, baka merong opportunity dito talaga na dadating. And pwedeng meron ditong someone else also is interested, diba? Hindi lang pwedeng merong nag-o-offer sa'yo, tapos someone else is also interested dito sa kung anong ino-offer sa'yo. Kaya pwedeng meron ditong mag-try, na sulutin ka. Okay? Yun ang napipick up ko dyan, Capricorn. Kaya, maging maingat ka din, So, kung mayroong mga ganyang offers na yan sa'yo, mas magandang wag mo nang ikwento. Diba? Mas magandang para hindi na mag-cause ng inggit, hindi na
wala ng taong, 'di ba, magsabotahe sa'yo. So, just keep it close to your heart, 'di ba? At since it is being offered to you, kung gusto mo din naman na ang opportunity na yan, take advantage of it. Gawin mo na agad, asikasuhin mo na agad, mga papeles, whatsoever, para, 'di ba, ma-appoint ka kaagad dyan. It's not that you're just, it's not that you're being selfish, but since this is an opportunity na alam mo naman, na alam naman siguro ng lahat, 'di ba, na yan talaga ay ino-offer sa'yo, na yan talaga ay maaring prinamis din yan sa'yo. Kaya you're just seizing that opportunity, seizing the moment, 'di ba? So, sige, 'di ba? Anuhin mo na agad, asikasuhin mo na agad, 'di ba? Para makuha mo na siya. So, we have the catalyst, no? Mayroong pagbabago, no? Maraming pagbabago ang magaganap, no? Lalo-lalo na diyan, 'di ba? Sa opportunity na 'yan kapag sinimulan mo na, 'di ba? So, that is already a big change na mangyayari rito. So, pupuwede rin ano na sa mga pagbabagong ito, there could be other changes pa na gusto mong gawin, and you are definitely going to take control of everything. Yung mga pagbabagong ito, hindi ito yung mga pagbabagong um, hindi ito yung mga pagbabagong i-implement or i-impose ng ibang tao, but it feels like to me na this is the kind of pagbabago na ikaw yung gagawa, ikaw yung magsisimula, ikaw yung mag-i-initiate. So, you're going to take control of those changes. So, we also have the twins. Ayan. So, maaari din, no, na ang iba sa inyo rito, pupwedeng, alam mo yun, nagkaroon kayo ng, maybe, you enter the relationship, you know each other na talagang papunta kayo dyan, ng pagiging kayo. Pero, let's say for example, naging magjowa kayo, 'di ba? Pero ang problema siguro, meron pa kayong mga bit-bit, no, na trauma from your past relationships. Maaring parehas kayo nagkaroon ng relationship from the past. And nagkasama kayo, naging kayo, pero alam mo yun, yung parang nahihirapan kayong mag-move forward or nahihirapan kayong mag-progress, mag-level up sa commitment ninyo because maybe you're still being haunted, no, by kung ano man ang mga trauma na bit-bit ninyo from your past relationship, or yung mga past relationship ninyo still have a great influence, no, sa mga ginagawa ninyo, mga takbo ng pag-iisip ninyo, decisions ninyo related sa relationship this time. No? Kaya kahit alam ninyong mahal na mahal ninyo ang bawat isa, but still, ano, parang hindi ninyo maibigay yung 100%, 'di ba? Hindi ninyo ma-express yung 100% na pagmamahal sa person mo sa ngayon because maybe you're still being influenced, no, by kung ano ang mga nangyari sa inyo in the past. So, kaya kailangan siguro na pag-isipan ninyo yan, 'di ba? How you're going to focus, 'di ba, sa ngayon, no? Rather than pag-isipin niyo pa rin kung ano ang inyong nakaraan, okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.